Basahin po natin ang teksto natin na makikita sa Matthew 12:36 to 37. Sabi ko dyan, Matthew verse 36, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitiwan niya. Ang verse 37, sapagkat ibabagay sa mga salita mo kung parurusahan ka o hindi. Basta ng Diyos ang kanyang mga salita. Dahil na po kayo makaupo. At sa mga pagkalang gabi po sa ating lahat. So, nung nakaraang Monday po, di ba, nalaman natin na isa sa pinamumuhian ng Diyos, yun po yung maging gossipers tayo or mga chismoso at chismosa. O kaya mo, sa araw ng paghukom, dahil nga pinamumuhian niya yung mga ganitong tao, pagdating ng araw ng paghukom, sa takdang panahon, hukuman niya po. Lahat, mananagot po tayo kung hindi tayo magbabago sa mga mapandirang puring mga salita na ginamit natin sa ating kapwa. Yung lumabas po sa bibig po natin. Kaya po, ang pinag-aralan natin last week ay isang babala or paalala sa bawat isa po sa atin na kung nandun pa din po tayo sa kalagayang mga chismosa ay tigilan na po natin. Amen po ba tayo dyan? Amen po tayo yung, ibig sabihin yung tayo sobrang mapanira, mapamintas, yan, madami yung ganun yung mga namimintas, di ba? Yung nagsasalita ng masama sa likod. Yun yung sa likod. Okay pa yung harapan di ba? Makakasagot ka, makakadepensa ka, at saka mas maganda yung open review, sabi nga, kesa yung nasa talikod, sabi nga, di ba, sabi natin, sinasaksak natin sa likod. Backbiting po yun. So, para ma-avoid po natin yung God's judgment pagdating ng panahon, sabi nga natin, tigilan natin and control our tongues. Yun po ang mahirap. Yun ang kailangan natin, i-control. Sabi sa Kawikaan 18:21. Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagliligtas sa buhay o kaya sa makakamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Amen. Yeah. Ingat daw po tayo, di ba? Dahil yung mga sinasabi natin, it can cause life or death. Hindi lang yun. Sa atin din babalanda yung bunga. Tayo din yung aani ng bunga ng mga pinagdadaldal po natin, pinagkakalat natin, na hindi naman, lalo na kung hindi naman tama. So tayo din po yung aani nun. Kaya sabi, mag-ingat daw po tayo dahil whatever we say can save or kill a person. Yun po. Maaari siya makasama, maaari siya makapagpahamak, di ba? Kaya tayo din po yung aani pagdating ng takdang panahon. Kaya nga may kasabihan na 10 beses mo munang isipin. Pag-isipan mo munang mabuti ng 10 beses bago mo sabihin. Di ko ba meron kayong kasabihan? Na meaning, isipin mo muna, makakasakit ba ito sasabihin ko? O makakaputi ba ito sasabihin ko? Dapat natutunan tayo sa ganyang kalagayan. Let us learn to be a discreet individual. So, yun po yung topic natin, lesson 10 na po tayo. Matandaan niyo ba lahat yung mga characters na yan? At nababago ba tayo ng mga characters na yan na pinag-aaralan natin? Lesson 10, ano daw yung title natin? So, ano ibig sabihin? No? Yung maingat magsalita. Yung maingat sa lumalabas sa bibig natin, sa kinikilos natin, sa ginagawa natin, in everything, maingat tayo. Yun po ang ibig sabihin na discreet. So, ang tanong, how? How to be a discreet person? Gusto niyo bang malaman? Yes. Bakit na natin? Alam natin paano tayo maging discreet, paano tayo maging maingat, paano hindi na tayo dumaldal. Number 1,
know how to respect one's privacy. Ayan. So lahat po tayo may private life, di ba? So choice na po natin kung gusto natin ilantad yung buhay natin. Kung gusto natin mag-open up, kung kanino, choice natin yun. Kaya tayo naman, wala tayong pakialam sa buhay na may buhay. Di ba? Kung gusto niya i-open sa'yo, ay salamat. Pero kung ayaw niya, huwag tayong mamilit at huwag tayong gumawa ng chismis against them. Yun po yun. Ang discreet person po, marunong rumispeto sa privacy ng isang tao. Na hindi niya pipito. May gusto ko nakakainis siya. Hindi man lang magsabi ko anong problema niya. Yung mga gano'n, di po ba? Dapat hindi po. So, ang discreet, alam niya yung dapat na, alam niya na hindi dapat makialam, alam niya na hindi dapat pambibaso sa buhay ng may buhay. Yun po ang discreet. Diba? Hindi siya yung nangingialam sa kanyang kapwa. Ganun po. Marunong rumispeto, marunong magmalasakit, pero hindi nangingialam. Andun yung malasakit mo. Diba? Kung gusto niya mag-open up sa'yo, andun yung malasakit mo. Pero huwag mo nang pilitin na sabihin lahat yung problema niya sa'yo. Kung ayaw niya sabihin. Yun ang respeto. Di ba ba? Respect one another. Sabi nga sa 1 Thessalonians 4:11a, 1 Thessalonians 4:11a, that you also aspire to lead a quiet life, to mind your own business. Amen po. aspire daw po natin, magkaroon tayo ng matahimik na buhay. Hindi yung mangingialam ko, di ba? Tahimik ba yung buhay ng masyadong pakialamera? Masyadong chismosa. Di ba hindi po? So, ang aspire natin, yung magkaroon ng maayos na buhay, tahimik na buhay. Paano? Paano? By minding your own business. Problema mo nga lang, hindi mo pa masuli. Gusto mo pa problemahan yung problema ng iba. Gusto mo pa panghipasukan yung buhay ng iba. Yung buhay mo nga, hindi maayos. Di ba ba? Kung gusto natin na matahimik na buhay, mind our own business. Yun po ang pakanasain daw po natin. Kung ano yung pinapagawa lang sa atin ng Lord, yun ang gawin natin. Lalo na pag sa ministry, di ba? May mga workers, may mga ministry tayo, wala tayong pakialam sa ibang ministry. Pagbutihin ministry, kinabibilangan natin na maging pagpapala tayo. Hindi yung manghimasok ako sa ibang ministry or ano man ang pinapagawa sa atin ng Lord, doon po tayo mag-concentrate. Amen po? Hindi lang po yung workers. Huwag tayo makialam sa buhay ng may buhay. Maingat daw po tayo sa lahat ng bagay, sa kilos natin, sa gawa natin, higit sa lahat, sa pananalita po natin. Diba? Kasi nga po, it can cause life or death. Ang district person daw po ay marunong rumispeto sa kalagayan ng kanyang kapwa. So, yung marunong bang magtago ng sekreto na sinasabi sa'yo. Wait, kaya sinabi ko, sekreto to sekreto to, sabihin mo sa sekreto to wala yun, nakarating na doon sa likod yung sekreto na yun. Hindi po discreet yun. Gossiper yun. So dapat tayo po ay napagkakatiwala. Sabi sa Kawikaan 11:13, Wikaan 11:13, ang mga taong madaldal ay nagsisiwalat ng sikreto ng iba. Ngunit ang taong mapagkatiwalaan ay nakakapagtagpo ng sikreto ng iba. yun, ang discreet na pagkakatiwalaan ng sikreto ng iba. Pag ikaw ay hindi na pagkakatiwalaan, discreet o gossiper? Gossiper. Gossiper, yun. Po, nasa Bible po yan. Kaya mag-take note kayo para tingnan nyo, nasa Bible ba talaga itong pinagsinasabi ni Sir Coro na nasa projector natin. Dapat po sinisigasat niya pagdating nyo sa bahay nyo. Baka naman di naman totoo yung mga yan Tingnan ko nga sa Bible. Ayan. Dapat tayo mismo nakikita po natin. Po, yun po. Dapat na pagkakatiwalaan tayo ng mga sikreto na i-open sa atin. Pagka-confidential talaga.
Ganyan po ba? Alam po ba natin yun? Walang leakage talaga. Kahit magkagalit na kayo o magkaroon ng samaan ng loob. Diyan, lumalabas ang sekreto eh. Ako, tamalo na to. Alam mo kung sino kayo, ganito naman siya, ganyan. O, diba? Pag nagkagalit na, lahat ng sikreto sinabi sa'yo, binandera na din sa iba. Hindi ka discreet pag gano'n. Amen? Oh, sino po ba yung mga tinatamaan dyan? Bato-bato sa langit, tago. Yes. Tinatamaan tayo, hindi ibig sabihin na yung inaano tayo ng Panginoon. Kung gusto ng Lord, magbago tayo. Amen po. Hindi yung magalit. Diba? Sabi, bato-bato sa langit, magalit. Eh, ba't ka magalit? Ito totoo nga. Hindi po ba? Kaya ang dapat, pag tinamaan tayo, salamat Lord, kailangan kong baguhin ang ugali ko. Ganun po dapat ang pagtanggap. Amen po? Amen. Sabi po sa Kawikaan 25, 9 and 10. Kawikaan, chapter 25, verse 9. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ito inyong pag-usapan muna. At ang lihim ng bawat isa ay huwag sasabihin sa iyo. Amen. Muna sa Bible, di ba? Verse 10, baka makarating sa paalam. Ikaw din mong kahiya-hiya. Pag pinagkakalat mo yung sikreto ng kapwa mo, lalo na kaibigan mo yun, nagkasamaan lang kayo ng loob, tapos pinagsabi mo na, pinamalita mo na, at hindi mo kahiya-hiya. Ikaw na nagbabalita, ikaw yung nagchichismis. Amen po. Kaya yun po yung iwasan po natin. Marami yung ganyan, di ba? Pag nagkagalit na, nagkasiraan na, wala na. Wala na sikreto. Bunyag ko na yan. Bahala ka dyan, maging masama ka. O, mga gano'n. So, dapat, Kristiyano ba yun? Diba? Yun po yun. Yun po yung tandaan natin na hindi lamang yung pinag-uusapan o yung ikinukwento natin, yung binabalandra natin yung kainaan ang maapektuhan kung tayo mismo. Yung ano tawag doon, yung dignity natin, yun din po yung mawawala. Pag sa ginawa po natin, ano, mag-gossiper tayo, mag-backbiter tayo, tayo din po ang mawawala ang respeto ng ibang tao sa atin. Diba? Kasi malalaman nila, no, pag naging kaibigan ko to, pag nagkagalit kami, ganun din ang gagawin niya. Paano ginawa niya ito sa kaibigan niya, ganun din gagawin niya sa akin. O bakit ako makikipagkaibigan sa'yo? Amen po. So, ikaw din yung mawawala sa ginagawa mo. Kaya dapat magbago po tayo. Then, number 2, ayun, number 1 ha, dapat respeto natin yung privacy ng bawat isa sa atin. Number 2, Be careful in our speech. So, dati po, maging careful tayo sa ating pananalita. Yun po yun talagang doon nakikilala ang isang discreet person. Yung marunong siya, yung kanyang salita ay very careful, laging maingat. Doon po ang pagsasalita. Doon nakikilala po na matalino tayo. Na marunong tayo sa pananalita. Pag marunong tayo mag-ingat, hindi tayo padalos-dalos sa pagsasalita. Ayun nga, yung pag nag-init ka na, nagkaalit ka na, wala na, sumabog ka na, pinagsabi mo na kung ano yung mga nalalaman mo tungkol sa isang tao. Dapat hindi po gano'n. Kawikaan 17:27. Gusto siya sana. Kawikaan 17:27. Ang taong marunong nakakaunawa ay nasalita. Hindi ko dalos-dalos. Oo, di po ba? So, ibig sabihin, pag ganyan ka, discreet ka, marunong ka, at marunong kang umunawa. Nakakaunawa ka, hindi yung agad-agad pinagsasabi mo na kaagad sila o ibabandera mo na sila. So, hindi po gano'n ang discreet person. Na alam ng discreet person na magkakasala din ako once na pinamalita. So, yun ang talagang marunong. Alam niya, nababalik din sa kanya kung anong gagawin niya. Yun. Pag hindi tayo nagpigil ng dila natin, ako, tayo din ang mapapahama. Kaya dapat pakita po natin na matalino tayo. Tingnan kita. Sabi sa Kawikaan 10:19,
Kawikaan 10:19. Ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao naman marunong ay pinipigilan ang kanyang dila. Amen. Sino ang mga marunong dito? Parang konti. Yun na yung hindi mapagpigilan dila. Diba? Yan daw po yung mangmang sa harapan ng Panginoon pag hindi tayo marunong mag-control ng mga dila po natin. Pero pag marunong daw tayo, nagpipigil tayo. We know how to control our tongue. Dahil alam natin, magkakasala nga tayo pag sabi natin yung mga kahinaan ng ating mga kapatid. Yun po. Kaya pag-ingat po tayo sa pagkahayag ng mga sekreto ng iba. Kapag kilala tayo bilang discreet person, yung maingat tayo, pag kilala tayo as a person na gano'n, ako, marunong tayo makitungo sa kapwa natin, walang maniniwala. Kahit anong sabihin, iba po sa'yo, walang maniniwala. Nakuha niyo po yun? Kilala ka eh. Kilala ka na bilang maingat. Kilala ka na hindi ka chismosa. Sino maniniwala pag ikaw ang chismis? Wala. Marunong ka makitungo sa kapwa mo. Maingat ka magsalita. Wala ka talagang sinasagasaan ng mga tao. Eh, sino maniniwala kung i-chismis ka? Wala. Nakuha po ba natin? Ayun po yung ingatan po natin. And number 3, ano pa daw po? Paano? Be trustworthy and reliable. Dapat yung lahat ng sinasabi natin, mapagkakatiwalaan. Talagang reliable. Katotohanan lagi itong sinasabi po natin. Pag tayo po ay nag-handle ng mga sensitive information, dapat marunong reliable tayo. Nung pag may nag-open up sa atin, talagang kaya natin i-handle yung situation na hindi ipagsasabi kung kahit kanino. Ba yung iba susimpa pa, hindi, oo, hindi ko sasabihin kahit kanino. Ganun pa di ba? Pero mamaya maririnig mo na doon sa iyo. Makakarating sa'yo, alam mo sabi niya, nakarating sa'yo, pinamalitaan na pa. O ang pangit po ng gano'n, di po ba? Ang discreet po ay mapagkakatiwalaan, kaya paniniwalaan lahat ng sinasabi. Diba? Pagka chismosa ka, hindi ka paniniwalaan. Kilala kang chismosa ka eh. Hindi, wala magtitiwala sa'yo. Kilala ka bilang chismosa eh. Yung wala magtitiwala ko, alam na hindi mo kayang gawin na hindi lang mo. Pero yung mga alam, yung kilala ka, na reliable ka, na trustworthy ka, maraming magtitiwala sa'yo. Maraming magpapapray sa'yo. Kasi hindi mo pinamamalita yung pinapapray sa'yo. Amen po ba? Yan po. Yeah, dapat po hindi tayo marunong magtahi-tahi or maggawa ng kwento tungkol sa ibang tao. No po? Para na sa gano'n, maging reliable tayo. Sabi sa Kawikaan 10:11. Kawikaan 10:11. Ang salita ng tao ay matuwid ay makakatulong sa buhay ng iba, ngunit ang mga salita ng taong masama ay makapinsala. Amen. Diba? Ano dapat ang salita natin? Ano? Nakakatulong. Hindi nakakapinsala. Di po, yung pag sinabi po natin, talagang nakakatulong po tayo. Kasi nga po, maingat tayong nagsalita. Nakakatulong, nakaka-encourage. Diba? Yun po ang salita ng isang discreet person. Hindi nagpapahamak. No? Natututo yung iba natututo sa sinasabi natin. Kasi nga po, ridaya po yung bawat sinasabi natin. Kaya pag nagsalita tayo, may wisdom na nakukuha sa atin. Kukuha po ba natin? Yun po lahat. Sabi nga sa Kawikaan 16:23, Sister Dalen. Kawikaan 10:11. Ang taong marunong kayo mag-ulat sa mga sinasabi kayo. Natututuan ba sa kanyang May natututunan po. Kaya dapat, ano daw tayo? Kung marunong ka, sinasabi man marunong ka, matalino ka, dapat marunong ka mag-ingat sa lahat ng sinasabi ko.
at matututo yung iba sa atin. Kaya yun po yung naisin natin na maging discreet po tayo. Gusto niyo po ba yun? So, maingat na tao sa salita, sa gawa. Bakit? Bakit natin nanasain na maging discreet? Ang hirap yata na sa mas masarap yung gossip for Bakit daw po? Why do we need to be discreet? Ano daw? Bakit? Ang dahilan ay accountable. Ayun. Kaya sa ayaw nyo sa gusto, kung ayaw nyo managot sa Lord, magbago tayong lahat. Be discreet. Dahil pananagutan po natin lahat. Everything we say and do na hindi dapat expose, pananagutan po natin sa Panginoon. Kaya dapat po, maging discreet tayo. We will give an account for them. Lahat na po. Dahil wala naman natatago sa Lord. Walang nalilihim sa Lord. Kahit nasabihin mo yan, uy, bulong mo lang yan sa kapwa mo. Please, may bubulong ako sa'yo para wala makarinig narinig ng Diyos. Amen po ba? Amen. O, basahin natin. Hebrews 4:13. Anong sabi? Hebrews 4:13, walang mga pagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantan na sa paningin niya ang lahat at sa kanya tayo mananagot. O, di ba? May tatago daw ba tayo sa Lord? Wala. Lantad lahat. Nakikita niya lahat. Wala tayong matatago kahit ano. Wala tayong maisisikreto sa Lord. At ang pinaka-importante ay mananagot tayo. Yun. Kaya yun po yung tandaan natin. Bakit kailangan natin maging discreet? Mananagot kasi tayo sa Lord. Diba? Nakasira ka na ng buhay ng may buhay, mananagot ka pa sa Lord. So, doble po yun na sakit para sa atin. Kung Kristiyano talaga tayo. Kung di tayo Kristiyano, alam ko sa iyo. Kaya ano nga, kung masira akong buhay mo, talagang gusto ko sirain eh. Buli ko na. Pero pagdating ng panahon, sira ang buhay mo sa harapan ng Panginoon. Yun po yung pinakamasakit. Yung takdang panahon. Kaya, be discreet in everything we say and everything we do. Do not judge. Do not gossip anyone, especially those whom we know na nagdadaan sa isang difficult situation. Alam mo na nga, naghihirap na nga yung kalooban ng kapwa mo eh, chichismis mo pa. Di ba? Napaka-cruel na natin pag gano'n tayo eh. Ngayon po yung dapat lalo natin tinakan na nagsabi ng sikreto sa'yo dahil sobrang bigat ng pinagdadaanan. Tapos idadaldal mo sa isa. Baga ano kasakit yun? Kayo lumagay sa kalagayan mo. Laging ganun eh, di ba? Laging kayo yung magsuot ng kanyang sapatos. Sabi niya. Nang sa ganon, maramdaman din naman natin yung sakit once tayo po ay na-ichismis o na ibabandera ko ano yung kabigatan pinagdadaanan po natin. Kaya nga ang Diyos ang ahatin. Pagdating ng panahon, pagharap po natin sa Kanya, lahat po tayo, pagbabayaran po natin lahat ng mga mali natin ginagawa. Kaya po tayo tinuturo sa atin itong mga negative character na to para mabago po tayo. Kasi mahal tayo ng Diyos. Tayo na doon lang, pagkamat tayo. Kaya unti-unti, pagka tinatapyas niya yung mga character na bad, at sinasabi sa atin paano dapat natin i-adapt, dapat natin gawin. Yun po, mas mabuti yung mainam po yung ginagawa po natin, no? At may nakamainam na magagawa natin, pag-pray po natin. Lahat na nagtatapat sa atin, lahat ng mga sikretong sinasabi sa atin, pag-pray po sila. Hindi ipamalita. Sa Diyos natin sila, ibalita natin sa Lord kung ano yung pinagdadaanan ng Stanley. Sa Lord natin sabihin, hindi sa kapwa po natin. Amen po ba? Amen. So po yung pinakamabuting magagawa po natin. Para makatulong po tayo sa kabigatan ng ating mga mahal sa buhay. Sabi nga sa Romans 14:10, 12, and 13. Romans chapter 14 verse 10.
Kaya huwag ninyong hahatulan o hahamakin ang inyong kapatid kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay haharap sa Diyos, at siya ang hahatol kung ang ginawa natin ay mabuti o masama. Verse 12, kaya lahat tayo Verse 13, kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan na natin gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Amen. Hindi po, di ba? Sabi nga sa Bible, kung ikaw yung mag-isangin ng kasalanan ng iba, magbitin ka na lang ng baal. Tapo ka sa dagat eh. Mabuti pa mamatay ka na, yun ay ibig sabihin. Kesa nagpapahama ka ng buhay ng kanyang buhay. Huwag daw po tayong maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Siyempre, di ba? Pag pinumalita ko kung kani-kanito, tapos ang bigat na ng sitwasyon, tapos maririnig ko kung kani-kanito, alam mo naman yung chismis, di ba? Pag dumating sa iba yan, mas nagiging exaggerated eh. Pagdating sa'yo, sobrang ang sakit nun. Magkakasala ka. Dahil magagalit ka sa taong alam mong pinagmulan ng chismis na yun. Di ba ba? So, kaya na naging dahilan para ako magkasala, for example, edi ikaw na nag-chismis. Kaya yun po yung iwasan po natin. Alam natin hindi maganda yung kasasakitan ng gossiper pagharap natin sa hukuman ng Panginoon. Kaya, tigilan na po natin para hindi po tayo makahamad. So, maging discreet tayo, maingat tayo sa ating salita, sa kilos, and we will gain a favorable result from the Lord. Siyempre, laging meron magandang resulta ang Lord pag maganda yung character po natin. So, ano yung result of being discreet? Ano daw? Praise from the Lord. O, diba? Gusto ko ba natin yun? Ang Lord mismo magpipraise sa atin. Diba? Sarap-sarap marinig. Oh, praise the Lord, sis. Napakabuti. Pinupuri natin yung kapwa natin. Sarap pakinggan pag pinupuri tayo. Eh, di lalo na po ang Diyos yung pinupuri sa atin. Di ba ba? Dahil sa mga ginawa natin kapit. 1 Corinthians 4:5. 1 Corinthians 4:5. Kaya huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto at motibo ng bawat isa, at sa panahong iyon tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa Hindi na. Ayan, na daw tatanggapin na bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. O yan po, ang magiging maganda. Kung maganda yung ginawa natin, syempre maganda yung papuri ng Panginoon sa atin. At that time, sabi niya niyan, at that time, it will receive their praise from God. Yan po sa English. We will receive the praise from God. Di po ba napakasarap yung mapapurihan tayo mismo ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya po yung pakamitiin po natin na pagharap natin sa Lord ay well done, but good and faithful servant. In deeds, in words, and in deeds. Pero nang sa karoon, marinig po natin yung napakaganda papuri ng Diyos sa atin. Yan po, matuto po tayo maging discreet sa ating pananalita, sa ating mga aksyon. Sabi nga sa Kawikaan 5:1 and 2. Kawikaan 5:1. Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan. So, upang malaman mo kung kaya tama yung wisdom na pinag-aralan natin kahapon. Hindi po ba? Dapat may wisdom po tayo para pati sa pagsasalita po natin, may wisdom po. Kung hindi tayo nakakasakit, ito yung dapat na matutunan po natin at matuto rin tayong makinig
naman doon po sa mga taong maiingat magsalita. O tayo po ay meron po mga sinasabi naman sa atin, na makakabuti naman sa atin, matuto tayong makinig. Huwag na po tayong magsalita na isip-isipin natin, isasagot naman po natin. Dahil meron pa itinutuwid na ang sagot pabalang-balang. Hindi ko na dapat pag alam natin na sa ikakabuti ko to, tanggapin po natin. Dahil alam natin, discreet and personal. Amen po ba? Lalo na kung mga biblical naman po yung pinapayo sa atin o sinasabi sa atin, dapat marunong tayo mag-control ng tangko natin, ng pananalita natin sa tawat ingat, tawat sa labas ng bibig natin, pananagutan po natin. Kaya dapat maging maingat po tayo. Sa Kawikaan 18:20, pakibasa nga po. Sanaya. Kawikaan 18:20, ano bang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan? Ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpala. Amen. So yun po, may gantimpala. Ayun sa sasabihin po natin. So alam ng Lord na nakakabuti yung sinasabi natin, may gantimpala po. Yun po. Diba? Kaya yung discreet person, maging discreet person po tayong lahat, ang ipamalita po natin para maging gantimpalaan tayo ng Lord, mapapurihan tayo ng Lord. Ano yung dapat natin? Chismis. Yung goodness ng Lord. Yung buhay ng Lord ang ipagsabi natin. Yung sakripisyong ginawa ng Diyos sa atin, yun po ang ipamalita natin. Sabi nga doon sa inawit natin, diba? Itataas, dakilang ngalan mo. Iyahayag, dakilang pag-ibig mo. Yun po, dapat natin ipinapamalita. Yung buhay ng Lord, yung ano yung sakripisyong ginawa niya para tayo maligtas. Para maligtas yung pinagsasabihan po natin. Tingnan po ba? Yun po yun ang gustong marinig ng Panginoon na maging katulad tayo ni David. Kanina ko lang kasi pinabasa, hayabol ko po. No? Sa awit 40 verses 8 to 10, basahin po natin. Awit 40 verse 8 to 10. Verse 8. Ano pa sabi? O Diyos, ang inyong mga kausay ay ingatan ko sa aking puso. Yun. So yung mga salita po na pinag-aaralan natin, katulad kayo, maging discreet tayo. Ano yung mga verses na pinag-aaralan natin, dapat nasa puso po natin. Verse 9. Sa maraming pag-ibon ng inyong mga mamamayan, inihayag ko ang inyong pagligtas sa akin. At alam niyo, Panginoon, na hindi ako titigil sa kakayahan nito. O, yun po, diba? Dapat ganun tayo. Alam natin yung ginawa ng Lord sa atin. Alam natin yung kabutihan ng Diyos. Sabi niya, hindi ako titigil sa pagkakayag nito. And verse 10. Hindi ko sinasarili ang pagliligtas niyo sa akin. Binabalita ko na kayo ay nagligtas sa maasahan. Hindi ako tumatahimik kapag nagtitipon ng inyong mga mamamayan. Sinasabi ko sa kanila ang inyong pag-ibig at katotohanan. The truth. Hindi yung mga lies ang pinagtatapos ko natin. Yung katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Salita lang ng Lord. Wala na iba. Diba? Hindi daw tayo. Ano sabi niya dyan? Hindi ako nananahimik. Pakabalik si teacher. Hindi ako nananahimik. Hindi ko sinasarili. Hindi ko ba? Yung kabutihan ng Lord, hindi natin sinasarili. Yung pagliligtas, hindi sinasarili. Kundi ang daw, pinabalita natin. Yun ang ibalita po natin. Amen po? Yung buhay ng Panginoon. Hindi yung buhay ng katabi natin. Lalo na hindi buhay ng kagalit sa akin. Di po ba? Ayan. Ang Diyos po ang ipamalita po natin. Diyan natin tilaan yung ating buhay. So po, yung maglingkod tayo sa Lord. So po, magitan na paghahayag ng kabutihan ng Panginoon. Muli nga natin itaas ang pangalan ng Panginoon. Taas natin sa ating pag-awit. Share po natin yung word, yung goodness ng Lord, yung kanyang mga salita, siya po natin upang ano daw, makamtan natin yung papuring gantimpala ng Panginoon sa pakdang Panginoon. Diba? Yun yung reward. Yung
pupurihan tayo ng Panginoon. So yun po yung pakanasain natin na pagharap natin sa Lord, siguradong papuri. Hindi yung pakaliwa. Sakit nun. Kasi sinabi ng Lord, diyan ka sa kaliwa. Hatol na po. Nawa po, nakuha po natin ang lesson natin. Narupo tayo mag-zipper ng ating mouth. Zipper talaga. Wala na yung kasi pagka mamaya automatic lang yun. Meron pang may bubuka pa eh. Amen po ba? Pinagpala po ba tayo ng Lord? Yan po sa ating online. Pinagpala po ba kayo ng Lord? Amen. 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 Bakit mo